Hello everyone, si Luna ito. Welcome sa Luzon Page. Mula sa higanting bitak sa lupa na umaabot ng milya-milya ang haba hanggang sa mga naglalakihang pagkakabuo ng mga malalalim, makikitid na lambak mula sa malakas na lindol. Ang mga naglalakihang bitak sa lupa ay testamento sa kapangyarihan ng ating mundo. Kaya't samahan niyo ako dahil sa bidyong ito ay titingnan natin ang mga naglalakihang mga bitak sa lupa sa iba't ibang panig ng mundo na ikinagulat ng lahat. Number 1, ang East African Rift o ang higanting bitak sa kalupaan ng silangan ng Africa. Sa malawak na lupain ng silangan ng Africa, ang isang hindi malilimutang pangyayari ay nagaganap sa harap mismo ng ating mga mata. Isang malakas at napakalaki na dahan-dahan nitong hinahati ang dalawang kontinente. Mga kaibigan, narito ang tinatawag na East African Rift o ang bitak sa silangan ng Africa. Isa sa pinakaimportante at aktibong sistemang punit sa kalupaan ng ating planeta na ito'y may habang umaabot ng mahigit sa 4,828 na kilometro mula sa kalupaan lambak ng Jordan hanggang sa Middle East na papunta sa timog na Mozambique. Ang punit sa lupa nito ay hindi lang isang bitak sa mundo, ito'y isang lumalaking hati na nagbibigay ng panibagong hugis sa ating mga mapa at ecosystem sa mga darating pang mga milyong taon. Itong bitak sa silangan ng Africa ay isang kilala dahil ito ay yung aktibong magkaibang tectonic plate boundary. Anong ibig sabihin nito? Isang totoong pangyayari na ang kontinente ng Africa ay dahan-dahang nahihilang naghihiwalay. Sa nakalipas na milyong-milyong taon, ang Nubian Plate at ang Somalian Plate ay lumalayo sa isa't isa na bumuo nitong mga higanting bitak na lambak. Isang napakalakas na proseso na bumago sa bawat hugis ng ibabaw na kalupaan ng ating mundo. Sa paniniwala ng mga scientists, tinatansyang mga 10 milyong taon pa ang mga bitak sa lupa nito ay kumpletong magbabago, nalalawak na darating sa punto na hahatiin ang kontinente ng Africa sa dalawa na ito'y makakabuo ng bagong karagatan at ang paggalaw ng mga tectonic plate ay ang nagpapahintulot sa magma mula sa pinakailalim ng lupa na umangat na nagre-resulta sa madalas na mga pagsabog ng mga bulkan at mga bagong nakamamanghang formasyon na tanawin sa kalupaan na kagaya na lang ng matataas na lupain ng Ethiopia. Sa loob na nakalipas na milyong-milyong taon, ang magkakaibang kapaligiran ng mga bitak nito ay ang humubog sa ebolusyon ng tao at maraming mga importanteng mga hominid fossil ang natagpuan dito na kasama na ang mga fossil ng ating sinaunang ninuno, kung kaya't tinawag ang bitak na ito na pinagmulan ng sangkatauhan. Habang sinisiyasat na nilalakad ang bitak nito, mararamdamang lumalakad ka sa mga yapak ng ating mga pinakasinaunang ninuno na matutuntun ang bawat pinagmulan ng ebolusyon ng tao. Number 2, ang Red Cloak Rift sa may Roudsfildsgia ng Iceland. Sa kalupaan daigdig ng mga apoy at yelo kung saan makikita ang nakamamanghang tanawin ng kalikasan, doon nakahilata makikita ay ang napakalalim na bitak sa lupa na may dating na mukhang mistiko, na mukhang daan patungo sa ibang daigdig. Mga kaibigan, welcome sa Roudsfildsgia, isang higanting bitak sa lupa na matatagpuan sa Snæfellsnes na peninsula ng Iceland, na kung saan umaalingaw-ngaw ang mga alamat at naipapakita ang buong lakas ng kalikasan. Habang papalapit sa lugar ng Roudsfildsgia, ang unang makikita ay talagang mapapansin ang sobrang laki nito. Hindi lang ito basta-bastang bitak sa lupa. Ito'y isang higanting bitak na hinati ang bundok. Ang lamat sa pagkakahati nito ay bahagi ng natutulog na sistema ng bulkan na naglikha sa matinding puwersa dahil sa mga aktibidad ng tectonic at bulkan na siya nagbuo sa Iceland na maraming nakalipas na libong taon. Isipin na lang na ito'y isang higanting sugat na naiwan mula sa walang tigil na paggalaw ng mundo. Isang paalala ng patuloy na malakas na proseso sa paghubog ng ating planeta. Subalit, ang Roudsfildsgia ay mahigit pa sa nakamamanghang geological na lugar. Ito'y nakatanim sa alamat ng mga Icelandic. Ang paglalakbay sa Roudsfildsgia ay isang tunay na hindi malilimutang karanasan. Makitid, mabatong daanan na patungo sa kalagitnaan ng bitak kung saan ay nahihirapang tumama ang sinag ng araw. Ang mga pader sa tower na nasa itaas ay nababalutan ng mga lumot at nagdadagdag sa kakaibang daigdig ng kapaligiran. Ang tubig ay bumubuhos mula sa mga siwang sa itaas na naglilikha ng natural
natural na kagandahang tunog ng kalikasan na nagdaragdag sa kagandahang karanasan. Dito ay para bang naglalakad ka sa isang higanting katedral na maririnig ang echo sa mga pader nito sa bawat yapak ng mga paa. Sa loob nito, habang patuloy na tinatahak ang bitak, makikita ang iba't ibang pagbabago ng tanawin. Habang mas papalayo na nilalakad ito, mas kinakailangan mag-ingat dahil sa mga naglalakihang bato at batis. Isang hamon, subalit isa ring paglalakbay na nagbibigay kasiyahan na nagpapakita ng magkakaibang katangian sa geological na formasyon nito. Sa ibang anggulo, sa loob na higanting bitak, masusulyapan ang naggagandahang tanawin sa labas na nabuong napapalibutan ng matutulis na gilid. Isa pa sa nakamamanghang makikita dito sa Ridgefield Gia ay kung paanong itong nagbabago na sumasabay sa panahon. Sa taglamig, ito'y napapalamutian ng mga yelo at niebe na nakakabuo ng mistikong nagyeyelong tanawin. Sa tag-init, ang mga tunaw na tubig ay nakakabuo ng maliit na mga waterfalls at mga batis na nagbibigay buhay sa liko-liko nitong lupain. Isang lugar na dadalhin kang papalapit sa kailalimang sekreto ng mundo at malapit sa puso ng inkantadong tanawin ng Iceland. Number 3. Bitak na maaaring magbukas na maghati sa ating planeta. Karamihan sa mga scientists ay sumasang-ayon na kahit na ang pinakamalakas na lindol ay hindi makakaya makapagbigay ng malaking butas na mabuksan ang ibabaw ng ating mundo o kaya ay mabiyak ang ating mundo ng hating-hati. Ito ang mga bagay na hindi posibleng mangyari. Kailangan natin alalahanin na ang pinaka-outer shell ng ating mundo ay may mga bukas na bitak na. Ang average ng continental crust ay may kapal na 35 kilometers, na ang oceanic crust ay may kapal na tinatansyang 9 kilometers, at ang kabuoang magkakakonektang lalim nito ay tinatansyang 375 meters, na ibig sabihin nito, ang bawat piraso ng earth crust at ng mga tectonic plate ay maaaring mag-crack o mabitak ang kahit saan man sa mga ito at imposibleng mas mabitak pa. Alalahanin na ang lindol ay sanhi ng dalawang higanting plato ng bato na nagkikiskisan ang bawat isa, na ang ibabaw na labas ng ating mundo ay wasak o napinsala, subalit ang loob ng ating planeta ay isang perpektong maayos. Importante ring malaman na sa ilalim ng mantle ng ating mundo ay hindi maaaring mabitak kahit gaano pa kalaki ang lindol, dahil ang mantle ay solido na ito'y sobra sa init na kung sakaling may maghati na mabuksan ang mantle ng mundo, ang kumukulong mga materyales ay bubulusok na lalabas sa mga puwang ng mga bitak at saka maninigas uli, at walang paraan para masira ang mantle ng lupa, o meron kaya paraan upang ang lindol ay makapaglabas ng sapat na enerhiya na makabitak sa earth crust sa ilalim ng ating mga paa. Kinakailangan natin magkaroon ng mega na lindol na may tinatansyang lakas na magnitude na 12.8. Ang magandang balita dito, dahil walang anumang ganito ang maaaring mangyari, dahil walang anumang natural na puwersa sa ating mundo ang may sapat na lakas upang makabuo ng ganoong kakayahang enerhiya. Number 4. Kamoa-Moa. Matatagpuan sa luntiang tanawin ng malawak na isla ng Hawaii ay ang nakahilatang nakamamanghang geological na ebidensya ng ating buhay na humihingang kalikasan. Ito ay ang Kamoa-Moa, na isang nakamamanghang tinatawag na fissure eruption o mga pagsabog na bitak sa lupa. Ito ay matatagpuan sa Hawaii Volcano National Park, isang lugar na kung saan ay sarili mong masasaksihan ang puwersang kapasidad na pagkakabuo at pagkawasak ng mundo. Ang lahat ay nandito na isang kamanghamanghang lugar. Nakuha ng Kamoa-Moa ang kasikatan nito noong 2011, noong ang kapansin-pansin ng mga pagsabog at bitak sa lupa ay nangyari sa may East Rift Zone na bulkan ng Kilauea. Ang pangyayaring ito ay isang napaka-importanting sandali sa kasaysayan ng geological na nagbukas ng isang serye ng mga bitak na ang ilan ay halos umabot ng mahigit sa ilang kilometro ang haba. Habang pinipilit ng magma na pumaibabaw, lumikha ito ng bagong lupa na binago ng matindi ang mga tanawin sa permanenteng paraan. Kung paanong ang Kamoa-Moa
ay nagiging kaakit-akit ay dahil sa papel nitong patuloy na humuhubog sa malaking isla ng Hawaii. Ang Kilauea ay isa sa pinakaaktibong bulkan sa mundo na nagdaragdag ng mga bagong layer ng kalupaan sa isla sa loob ng mga daan-daang libong taon. Ang bawat pagsabog ay nagdadagdag na nagbibigay ng paglago ng isla at ang Kamoa-Moa ay isang pangunahing halimbawa na patuloy sa prosesong ito. Number 5. Bitak sa ilalim na sahig ng katubigan, ang Selfrock. Maghanda na at lumangoy dahil pupuntahan natin ang isa sa pinakamalaking bitak dito sa listahang ito. Ito ang Selfra na matatagpuan sa Fence Vallier National Park sa may Iceland, isang higanting bitak na nabuo dahil sa paghihiwalay ng North America at Eurasian tectonic plates. Itong bangin sa ilalim ng tubig ay kilalang-kilala na naungunang lugar para sa mga diver na nagbibigay ng walang kapantay na karanasan na makalangoy sa pagitan ng dalawang kontinente at masaksihan ang makapigil hiningang linaw ng natunaw na tubig ng nyebe. Ang formasyon ng Selfra ay naiugnay sa mga aktibidad ng tectonic na nagbigay hulma sa kalupaan ng Iceland. Tinatansyang mga 2 sentimetro kada taon ang puwang sa paghihiwalay ng North American Plate at ng Eurasian Plate. At ang galaw na ito ay nakabuo ng mga serye ng bitak at lamat. Nakasama na dyan ay ang bitak sa kalupaan sa ilalim ng tubig na kung saan ang dalawang kontinente ay dahan-dahang naghihiwalay sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, ang mga natunaw na tubig ng nyebe sa Yukash Island na pumapangalawang pinakamalaking masa ng yelo ay tumatagos sa pagitan ng hindi magagandang bato ng bulkan na pumuno ng malinaw na tubig sa mga bitak. Ang nakamamanghang linaw ng tubig ay dahil sa natanging kombinasyon ng mga tubig ng nyebe na umaagos mula sa kalupaan ng mga laban ng Iceland na dumadaan sa matinding proseso ng pagsasala na nakakaalis ng mga dumi at ng anumang latak. Ang tubig dito ay parehong malamig at malinaw na malakristal ang dating na nagbibigay ng malinaw na tanaw ng hanggang sa 300 feet. Ang mga diver at ang mga nag-i-snorkeling na lumalangoy dito ay nararamdaman ang daigdig sa ilalim ng tubig na kung saan bawat detalye kahit gaano pa ito kaliit ay talagang malinaw na makikita. Ang topography sa ilalim ng tubig ng Selfra ay kaakit-akit. Ito ay nahahati sa 2 tinatawag na Silver Cathedral at Silver Lagoon. At ang mga ito ay may kanya-kanyang lalim at luwag na nagbibigay ng kakaibang karanasan para sa mga diver. Ang kapaligiran sa bitak nito ay may kipot at ang iba ay may maluluwag na puwang. Ang kulay ng mga nakapalibot na bato ay nagbabago na sumasabay sa linaw ng tubig nito na nagbibigay ng bawat sandali doon ng hindi malilimutang karanasan. Pagdating sa edad nito, sa kabuuan, ito'y bagong geological na formasyon na nabuo ng direktang resulta ng mga aktibidad ng tectonic na siyang bumuo sa Iceland. Isang kalupaan na nasa proseso pa rin ng formasyon. Kahit na mahirap malaman ang eksaktong edad nito, ito naman ay produkto ng walang tigil na geological na proseso na siyang humugis sa kalupaan ng Iceland ng milyong-milyong taon. Number 6, ang Karakbolten. At ngayon, narito ang isang pinaka-iconic na bitak sa buong mundo. Ito ang Karakbolten na isang nakamamanghang phenomena o nakamamanghang pangyayari at sikat na lugar para sa mga hiker. Ito'y matatagpuan sa lugar ng Norway. Sikat dahil sa kanyang makapigil hiningang tanawin at hindi malilimutang karanasan. Ito ay isang napakalaking bato na naipit sa pagitan na harapan ng 2 matarik na bangin doon mismo sa lugar ng Karak. Nakuha ang pangalan ng Karakbolten mula sa pangalan ng bundok na Karak at Bolten na ibig sabihin ay bato. Ang malaking bato na ito ay may bigat na daan-daang tonelada at peligrong namamahinga sa pagitan ng siwang ng 2 matarik na pader ng mga bangin na nasa itaas ng 3,200 feet mula sa ibaba ng kalupaan na isang lugar na nagbibigay inspirasyon. Pero paano nangyari ang ganitong nakamamanghang formasyon? Ang rehiyon ng Rogaland ay nasa lugar ng aktibong tectonic zone na nagpapahintulot sa ilog na dumaloy sa palibot ng mga buhanging bato ng mga bundok. Noong panahon ng makakapal na nagdaramihang ilog ng yelo o yung glacier period, ang Norway ay nakaranas ng ilang mga makakapal na yelo at pagkatapos na ang bawat isa ay natunaw, ang tubig nito ang humulma sa mga lambak. Pagkatapos ng nakalipas na glacier period o yung panahon ng makakapal na yelo, ang global warming naman ang nagdulot upang umangat ang level ng tubig sa dagat na nagbaha
baha sa mga puwang nito at doon nangyari na ang malaking bato ay naiwang na mahinga dito noong panahon ng huling glacier period, tinatansyang 50,000 BC. Habang mga kapal na ilog ng yelos ng Norwegian ay natutunaw, doon nangyari na ang mga formasyon ng mga bato ay nagtalbugan dahil sa mga naalis na yelo. Sa kaso naman ng Kairaxbolton, ang pagtalbog ng mga bato ay nangyari ng mabilis na mas mabilis pa sa pagtaas ng tubig ng dagat na naipit ang higanting bato sa kanyang kasalukuyang kinalulugaran. Ang paglalakbay sa Kairaxbolton ay kasama na diyan ang pagdaan sa mga mabatong lugar, matatarik, maikipot at pataas na daanan. Subalit, pagdating doon, ang gantimpala makukuha ay pambihira. Ang mga hiker ay nakakaranas ng panoramic view ng mga nakapalibot na bundok at ang pinakamagaling na parte doon ay ang pagtayo mismo sa bato nito at sa katitingin sa ibaba sa nakakahilong taas. Isang nakakatuwa at nakakabang karanasan na hindi malilimutan. At kung tatanungin kung babagsak kaya ito sa ibaba sa bigat mo, well, ang paraan para malaman ay kung pupunta ka tutungtungan ito. Ikaw, kinakabahan ka ba sa ilang pang mga darating na bitak sa lupa? Alam mo ba ang dapat gawin kung may emergency na nangyaring ganito sa lugar nyo? I-comment mo dyan at i-share sa ibaba ng video para alam namin. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!